Breaking news mga kababayan. ICC arrest warrant versus Bongo. Mukhang nandito na. Halaka. Ito na naman ang pasabog nila. Pantakip kay Cabral. Pantakip sa trilyones na iskandalo ng pagnanakaw. Pati itong pag-aresto kay General Pokis na tila Maduro ang teknik, mga kababayan. Nako po, eto na, pakinggan po natin. Talagang itong mga medyang ito merong itinatagong madilim or maitim na teknik. Ito po, tignan po natin ang kanilang mga gimmick. Matindi po ito, mga kababayan. Pasok na natin. Marami akong gusto itanong dito. Makasama natin via Zoom ang ating regular. Pwede na rin to siguro nga co-anchor natin dito. Oo. Ayan, magandang hapon po, Sir Ronald Llamas. Happy New Year! Magandang hapon, Zandro at saka Maan. Happy New Year! Happy New Year. Happy New Year din kay Professor Jean Franco. Ayan. Yan, tunay na professor yan. Ako, hindi tunay. Drop out lang ako eh. Oo. Alam niyo, Father. General, lahat na yun, no? Katabi mo ba ngayon ng iyong bolang kristal? Nalinis mo na ba siya? Natawag din ang manghuhula. Kasi anong lucky color of the year? Hindi, ano po ba, Sir Ronald? Ano bang inaasahan natin for Oo. 2026? Yung Anong outlook natin? Oo. fearless forecast. Ito yung bigay sa akin ni Kwan, ni Edling Gao. Yan, Hector. Yan na lang. Oh. Oo nga. Well, hindi naman kailangan ng bolang kristal para makita yung ilang mga indicative na mangyayari sa 2026. Dahil napakahalaga nitong 2026 This will be a very defining year. More than 2027. No, lahat ng mga posibleng mangyari sa 2028 will be shaped ngayong 2026. No, halimbawa, yung ekonomiya, yung backdrop, yung objective sitwasyon natin, mukhang lahat naman nag-agree na below target yung ating economic development sa 2026 because of different factors, no? Inflation, low investment, no? At saka itong corruption scandal natin, yung government spending, tapos itong pahina na peso. Mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, itong si Ronald Llamas na isa daw matalinong political analyst na naging political advisor ni Ninoy Aquino. Alam niyo naman ang karakas ito, mga kababayan. Bulag ito sa mga nangyayaring mga pagnanakaw sa gobyerno. Tahimik po ito. At kanyang sinasabi dito, mga kababayan, puro impeachment ni Sara dito sa ICC warrant ni Bongo. Isusulong ang impeachment. Yung mga magiging kalaban daw ni Sara Duterte ay biglang tatalunin si Sara. Matatalo daw si Sara. Yan kasi mga komento. Tignan natin kung totoo na sinabi niya ito, mga kababayan. Pero one thing for sure, mga kababayan, itong sinasabi nila na ICC arrest warrant versus Bongo at ni General Bato. Alam niyo naman ang mga ito, mga dilawan ito, mga kababayan. Ano pa ba ang aasahan natin sa mga ito kundi sisiraan si Sara Duterte hanggang sa 2028? Ano ba ang kanilang estratehiya para matalo si Sara? Tingnan po natin, mga kababayan. Global situation, etc. etc. So, ang problema, kung babagsak yung ating ekonomiya below 4%, medyo malaking problema yan para sa ating gobyerno. Ikalawa, mukhang itong political battles ay mag-i-scale up sa 2026. Halimbawa, ay may isasampa uling impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tapos, meron ding mga kaso na naka-file sa ombudsman. Plunder cases, etc. Hindi lang kay Vice President Sara, kung hindi pati sa kanyang mga kaalyado katulad ni Bongo,
at saka sa kanyang kapatid na si Pulong Duterte. Dagdag pa dyan ay hinahunting na ng ICC si Senator Bato at posible na mag-issue rin ng international warrant ang ICC kay Bongo. So may ganong klaseng offensive laban sa mga Duterte itong taong ito. No? Ikatlo ay Pansin nyo ba itong mga kababayan, itong si Ronald Lamas? Ito, wala po kayong marinig na maganda dito. Puro pang babatikos kay Sara Duterte. Impeachment kay Sara Duterte. ICC warrant kay Bato at Bongo. Pero tahimik ito mga kababayan sa mga pagnanakaw ngayon. Pati dito kay Cabral, tahimik po ito mga kababayan. Ano kaya ang nasa isipan ng mga ito? Bakit kaya ganito mga isipan ng mga ito? Anong pinakain sa inyo? Ay nako, magkanong bayad? Nako po mga kababayan. itong anti-corruption scandal ay parang nabitin yung mga tao nitong nakaraang Disyembre. Dahil sabi ay marami nang sasampahan ng kaso at marami nang ipapakulong before Christmas. Kung hindi yan mangyayari dito sa first quarter ng ating taon, especially ngayong January at February, baka sumabog na naman ito sa next EDSA celebration, 40th anniversary ng EDSA 1 sa February 2025, na magiging mensahe is again anti-corruption, anti-impunity, anti-dynasty. At panghuli ay may gagawin bang mga reforma yung ating gobyerno? Halimbawa, itong promisa nila na anti-dynasty bill na mukhang marami nagsasabi, parang hindi naman anti-dynasty. Lalo na yung version ng Speaker at saka ni Sandro Marcos. Itong kanilang iba pang mga bill, halimbawa, matutuloy ba itong bagong ICI, itong ICIAC ni Congressman Laila de Lima? Nako po, parang wala na yan, sablay na yan. Yung ICI nga ni BBM naging kubeta. Anong aasahan dyan sa ICI ni De Lima? Nako, mga kababayan ng mga taong ito, di natin alam kung ano mga nakakain ng mga ito. Mga bulag. May mata pero mga bulag. May mga pang-amoy pero hindi makaamoy. May dila pero hindi makalasa. Mga kababayan, ang tindi ng mga ito. Na mas malakas at mas independent. Tapos itong review ng party list law, no, etc. etc. So, ito yung mga haharapin natin ngayong 2026. At mukhang marami rin pong trabaho sa bahagi ng ombudsman dahil ito, siya rin po yung maghahabol doon sa mga nabanggit niyong pangalan. Correct. At saka dito ngang December, hinahanap siya. Nasaan na ba si Ombudsman Boying Remulla? No? Sabi ni John Vic, kapatid niya, Secretary John Vic, nag-golf naman daw. Sabi ng iba, na hospital daw uli. No? Dahil hindi naman simple yung kanyang naging karamdaman nitong nakaraang taon. Kaya mahalaga na magpakita siya at saka linawin ano na bang status nitong mga kaso laban sa mga big fish. Ano na bang kaso? Ano na bang status nitong kaso laban kay Vice President Sara na plunder, etc. etc. Pero mukha namang AI kasi yung nagkalat na picture ni Ombudsman Boying. Pero bakit po kasi may ganito? Bakit may lumalabas na bakit tila merong gusto na palabasin na siya ay sakitin, siya ay hindi kayang gawin, hindi kayang gampanan ng pagiging ombudsman? Well, itong nakaraang 2 taon ay very serious yung kanyang naging karamdaman. At inamin naman niya, yung isa rito ay yung leukemia na hindi ganun kadali para sa mga may edad na mga tao. No? O, kita nyo, pati si Ronald Lamas, mukhang nagdududa na rin kung nasaan po ang namamalagi si Boying Remulla. Kung nag-golf ba ito or kumakain ng sinigang, mga kababayan ko. Ba't hindi kasi mag-video? Hindi magpa-press con kung nasaan nga ito. Kaya lalong umiinit yung speculation na meron talagang nangyari sa kanya. Naku po mga kababayan ko, tuloy pa natin. Kaya ito yung
patuloy na suspicion na yun ba ay na bumabalik sa kanya. Lalo na ngayon na napakarami ng trabaho, sabi mo nga Sandro. Stressed. No, parang siya yung fulcrum ngayon dito sa mga nangyayari ng mga kaso all over the place. Mm. So yan mga kababayan ko, mga balitang ito. Diyos ko Lord. Kailan kaya matatapos ang issue na ito? Ano pong masasabi nyo dito mga kababayan ko? Tila may nagtatago, tila may tinatago na ewan natin na hindi dapat malaman. Nako, mga kababayan. So ito na, ICC warrant, pinapainit na naman nila mga kababayan ko. Professor, ang kulit no? Sir Ronald, kung ano man yung kahinatnan ngayong 2026 ng ating politika, yun na, yung parang makikita mo sa 2028. Parang ganun ba yun? It may shape 2028 dahil halimbawa, kung napansin nyo no nakaraan, si Vice President Binay ay siya pa rin yung pinakamataas after the midterm noong 2013. Pero dahil merong nilunsad na investigasyon sa kanya regarding corruption for 2 years no sa Senado at iba pang mga layers ng ating gobyerno, pagdating ng 2016 ay gumuho siya. Kahit siya yung pinakamataas for 2 years after the midterm. No? So, hindi assurance na kahit mataas ka ngayon, katulad ni Vice President Sara, ay yan ay masusustain. Lalo na may mga nakaamba na mga investigasyon sa kanya sa Kongreso, Quadcom 2.0, sa Ombudsman, plunder, etc. No? At itong parating na impeachment case. Alam mo, Mr. Ronald Lamas, political analyst, ewan ko kung political analyst ka. Hindi ka ba nakakabasa ng tunay na sentimento ng taong bayan? Nakikita mo sa survey, itong amo mo, -3. Iba naman ang situation ni Binay ni Jojo Binay kaysa kay Sara Duterte. Itong ginawa ni BBM na pagkidnap at dinala sa ICC, malaking impact yun. Sa tingin mo, makakalimutan ng mga Pilipino ang ginawa nila kay Tatay Digo na kabastusan, na binenta sa ibang bansa, ng ICC nakakarma na dahil sa galit ni Trump dito sa pagkakakidnap kay Maduro ng Venezuela. May nga nagbabanggit mga kababayan ito allegedly ha, hindi natin kumpirmado, na baka daw pag-initan ni Donald Trump itong si BBM na maaring maaresto ito at maaring lusubin ng Amerika ang Pilipinas. Dahil, anong dahilan? Si Maduro kasi mga kababayan, isa pong narco state yung kanyang government na number 1 producer ng pulburon itong bansang Venezuela. Kaya yun yung naging grounds ng Amerika para pulbusin itong Venezuela at kidnapin si Maduro. Yun po ang isa, mga kababayan. Pero ang isa pa, langis. Kasi ang Venezuela ay meron po silang oil reserve na talagang 300 billion bariles na pwedeng gamitin ng Amerika sa loob ng 40 years. At isa pa mga kababayan, kaya ginawa ni Donald Trump yan for national security. Alam nyo kung bakit? Natiktikan kasi ng CIA o intelligence ng Amerika na ang bansang Venezuela ay gustong bilhin ng China at Russia itong plantation o planta ng langis. Kaya ang ginawa ni Donald Trump, inunahan na yan. Kinubkob niya na yung Venezuela at pati si Maduro, ayun, pinarusahan na ng drug trafficking at anti-terrorism law, mga ganon. Mga kababayan, di ba? Tuloy pa natin. No, kaya hindi ganun siya kasigurado. Posible rin itong 2026 ay sumulpot na
yung mga tatakbo sa 2028. Mhm. Dahil dito sa massive anti-corruption movement na ito na naghahanap ng leader, posibleng may mag-lead dyan at siya yung maging isa sa mga contenders for 2028. No? So, maraming pwedeng mangyari. Maraming pwedeng mangyari. So may nitong maagang 2026. pupustura na. May maagang Yes. pupustura na. Actually, ngayon nga meron na eh. Yes, Diba? dahil hindi kasi tayo business as usual eh. Iba tong sitwasyon natin eh. Naiiba ito sa for the past 40 years. Kaya usually yung business as usual, lalantad yung mga kandidato a few months before the campaign period. Oo. Alam niyo po, Mr. Ronald Lamas, sa tingin ko, walang makakatalo kay Sara Duterte pagdating ng 2028. Huwag lang siyang dadayain, Mr. Lamas. So, yung mga manok mo, sila Trillanes, De Lima, sila Hontiveros, sila Leni Robredo, mga wala na yan. Laos na yan. Sa tingin mo, mananalo ang mga yan kahit si Raffy Tulfo. Sa tingin mo, wala na. Yung panaginip mo, wala na. Ewan ko ba sa inyo kung marunong kayong dinadivert nyo lang yung issue. No? Sa dami ng issue ng flood control issue. 'Di ba? Yung flood control, pinalitan lang ng pangalan, nandun pa din yung mga pork barrel ng congressman. 'Di ba? Mga kababayan ko, Diyos ko Lord. Anong klaseng analyst ito? Or a year before the campaign period. Ngayon, baka mapaaga. Ayun nga, Dahil diba, nga, pag oo. maaga daw, diba, babakbakan ka, mas maagang lalabas din yung iyong mga, mga nakatagong skeletons. At yun na nga, sabi mo, maaga ka sa una, nangunguna pa nga, tapos lagpak, ikaw pa yung pinakalagpak sa huli. Yeah, Sa tingin mo lalagpak si Sara Duterte? Ay, managinip kayo. Managinip kayo ng managinip. Ganito ang mga ito, mga kababayan ko. Matindi ang mga ito. Kung ano-ano ang kanilang mga inaano. Si Sara daw babagsak. Kung parang magiging Jojo Binay daw. Yan ang mga ginagawa nilang taktika. Na pinapaikot-ikot na nila kunwari, hindi naman bobo mga Pilipino, mga ginoo, mga ginang. Ronald Lamas, hindi bobo mga Pilipino sa nangyayari ngayon. Gising na. Yung ginawa kay Tatay Digong, isang kabastusan yan. Isinuko sa banyaga. Nadiktahan ang ating soberanya. O ngayon, sasabihin mo, baliwala yan sa mga Pilipino. Sa tingin mo, ganon-ganon na lang yung pagdakip kay PRRD. Nako, mga kababayan, mga analyst nito, wala ding mga kwenta to eh. Ako niyan, yes and no. No? Yes, pag masyadong maaga, ay lalo na kung mataas ka ng maaga, sa'yo nakafocus sa mga banat. Pero at the same time, merong anti-corruption movement ngayon na naghahanap ng leader. So, yung iba sa atin, hindi makakapaghintay sa 2027. Ngayon nila gustong makita sino ba yung kanilang kandidato. So, yes and no, yung old rules of the game ay nandyan pa. Pag Sige nga, magpangalan ka nga kung sino ang ilalaban mo kay Sara. Raffy Tulfo? Naku, laos na yan. Halata ang alam na ng tao kung anong kulay yan. Isa ring bending dalo yan. Sino? Leni Robredo? Kiko Pangilinan? Sino pa? Si Aquino. Naku, wala na mga yan. Kahit sino pa, kahit pa bonjing-bonjing pa, wala na yan. masyado ka maaga, ikaw ang pupuruhan. Pero at the same time, no, kung merong mga kandidato na gustong pamunuan itong lumalawak na anti-corruption movement, kailangan niya magpakilala ngayon, Oo hindi nga. next year. Oo. Pero hindi po ba mauulit yung parang nangyari noong 2016 na yung tatlong frontrunners ang nagsiraan kaya nagkaroon ng isang Duterte presidency? Yes, dahil kung maraming tatakbo ngayon, siguradong mananalo si Sara.
No? Pero kung isa lamang ang tatakbo labang kay Sara, no, at si Sara ay tatamaan ng husto dito sa mga investigasyon na nakaamba sa kanya, sa Quadcom, sa Ombudsman, sa impeachment, then may aangat at may bababa. Ang sinasabi ko lang, yung old rules na pag ikaw ay napaaga, gugulpihin ka ng gusto. Oo. Yes, nandyan yan. Pero at the same time, naghahanap ng maagang leader itong anti-corruption movement na magpakilala ngayon, hindi next year. Dapat So it's ngayon. a combination of the old and the new. Ayan, kailangan na magkaroon na ng ng direksyon para malaman na natin. Sige po, marami pong salamat Sir Ayan. Ronald. O yan po mga kababayan. O anong masasabi nyo dito sa mga banat ni Ronald Llamas? Totoo ba na babagsak si Sara Duterte at matatalo ito? Mga kababayan. Dyan muna mga kababayan at sana po like and subscribe nyo po ang video natin at huwag kalimutang mag-comment kung ano masasabi nyo. Okay, salamat. This is The Wonders Philippines. Mabuhay po.